ng babuyan. Noon, nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa, ginagamitan ko lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko ng lactobit, yung anak 16, ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page, pero linagyan ko kada kain ng baboy, ligyan ko ng lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose because you cannot give so much in a day. Immune system is better, so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly, and then their pee will also not stay that strong, and then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa doon sa mga kanal ng babuyan kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermiworm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermiworm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka marami yung maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga sir, matamis na matamis. Lumaki kita sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang hektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin.
Sa lacto plant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lacto plant every 15 days. Kailangan musubol dayon. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lacto plant makatabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa ito mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 8:02. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag.
Welcome sa lain na usab nga hugna sa tuang mga balita dinhi sa tuang tulumanon. Bantay balita ngayon. Pag-og times lata mga igsuon. Panikon ninyo mga amigag, mga amigo. Hangtod ta sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Atong ipadangat diha kaninyo mga labing wahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz ug sa labing wahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita kini nga dalit kanato sa mayong kabubuton sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayong produktong Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong sibya inyong mabati pinagi sa mga stations nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Live og mabati ta pinaagi sa 102.9 South Radio Karkar. Mabati sab ta pinaagi sa 95.3 One Heart Radio DYAJ lungsod sa Sambuan. Mabati og madungog tati mabati og makita ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang sibya karon sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Itong mga wa pa naka-like o wa pa naka-follow, ako kamong gidapit pagsunod sa mga programa dinhi sa Bantay Radio. Nagis pag-like, pag-share sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Ug karon sa uluhan sa ato ang mga balita karong adlaw. Bantay Balita Ngayon Headlines. 15 ka motor, 5 ka motor gidaro sa PUJ. Usa ka rider napasok hapit malatayis jeep. Napalgan nga putol nga ulo ug kadtong namising nga babay usara. Nakumpirmar kinis DNA test, suspect na balhog na presuhan. Di ay duha ka tawo nga hilig kayong mag-shopping pero way kwarta. Himas rihas. Tabo sa Kapitolyo 2026. Nakatala og moabot ngadto 9.8 milyones nga kita. Sa laing probinsya, duha ka missing dito sa Baguio City human sa landslide. Nakita na. Sa kauluhan, pagpasaka og kaso sa mga nalambigit sa anomalyas flood control projects matud pa madugay tungod kay gikinahanglan pa kini og lig-on nga mga ebidensya sa gawa sa nasod. Media company ni US President Donald Trump nawagtangan og 644 milyones dolyares. Pilipinas nakadawat og 36.95 bilyones na pesos nga pinansyal nga tabang gikan sa US alang sa healthcare. Ampot ba kanis mga tao? Sa sports, ex-coach Tab Baldwin ug admin sa Ateneo ipamulta og 4.9 milyones ka pesos. Sa showbiz, David Licauco nahiubos sa gisulti ni Barbie Portisa. O kadto-ato ang headlines. Bantay Balita Ngayon Headlines. Detalye sa maong mga balita sa ato ang pagbalik. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live lactobacilli strains.
Ang pag-inom og Lacto Poppy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Poppy and bring health into your home. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. Local news. O karon sa detalye sa ato ang mga balita. Gimanduan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si DPWH Secretary Vince Dizon nga susihon ang mga flood-prone areas o mga dapit nga makasinati og grabing pagbaha sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Ingon man hatagan og kasiguruhan ang katawhan nga doon na sila'y gihimo nga mga flood mitigation measures o pamaagi nga pagpugong sa baha sa mga naasoyng syudad. Kini atol sa pagsusib ug pag-inspeksyon ni Dizon sa mga bahaonon nga lugar sa duha ka syudad kaghapon karong adlaw Agosto 11 tuig 2026. Subay sa maong balita, gihulagway ni DPWH Secretary Vince Dizon nga ang hinungdan sa grabing pagbaha sa Barangay Basak Pardo ug Barangay Kinasangan tungod kay natabunan na ang mga waterways o agianan sa tubig tungod sa giingong nagkaraghan nga mga balay atol sa ihang pag-inspeksyon kaghapong adlaw. Dugang ni Dizon nga doon na sila'y plano nga masolusyonan ang maong problema. Usa na niini ang pagtrabaho sa mga drainage aron diretso ang aga sa tubig paingon ngadto sa dagat. Bantay Balita. Alas 8:11 na sa kabuntagon may pagpaminaw Munsing Kabanyog diha sa Luok Hinatilan. Good morning sab Konsehal Lito Pilanyo humagpas sa lungsod sa Sambuan. Ikumpirmar ni General Manager Nino Abiliana sa Prime Waste Solution nga nagdawat na sila og basura gikan sa mga private haulers. Atol kini sa gipahigayon nga executive session sa Cebu City kaghapong adlaw. Matag adlaw tag napu ngadto 15 ka tonelada ang ilang dawaton nga basura. Ipasabot ni Abiliana nga sa pagkakaron base sa gihatag nga cease and desist order partial lifting sa Environment Management Bureau kon EMB7 nga ang nag-operate kanila mao ang interim cell nga adunay capacity na 20,000 metric tons. Hinungdan nga dili pa sila makadawat og basura gikan sa mga local government units sama sa dakbayan sa Sugbo. Kung mahuman ang main cells nga adunay kapasidad nga 200,000 metric tons, diha pa sila magsugod sa pagdawat. Ang main cells gitinguhang mahuman niadtong Hulyo 31 apan nalangay tungod sa nasinating mga pag-uwan. Ipanglantawan sa mga nga mahuman kini sa musunod nga duha ka semana. Apan gawa sa pagkahuman sa ilahang main cell, importante usab nga hingpit na gyud nga malibkas sa EMB7 ang cease and desist order. Butyag usab ni Abiliana nga ang uwahing requisitos nga gipangayo sa EMB7 mao ang pagmugna og multipartite group ug sa dili pa kini nila ipatuman. Apan sa nilibay nga semana, aduna na usab ni susi sa pasilidad, laing mga requisitos na usab ang gipangayo kanila. Panghinaot sa General Manager, naunta kinina ang uwahing requisitos nga pangayoon kanila aron nga makabalik na sa normal ang ilahang operasyon. Bantay Balita.
alas 8:14 sa Kabuntagon. Good morning, Sergeant Rayco, Ma'am Cavalida Jab. Cebu City Councilor ni Dayeg sa pag-push ni PBBM para sa WTE. Ihangop ni Cebu City Councilor Joel Garganira ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayon na sa national government ang proyekto sa Waste to Energy para masulbad ang problema sa basura sa nasud. Ang pangu na mahayag niini atol sa ihang ocular inspection human sa baha didto sa Kauluhan. Si Garganira kinsay ang mao chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa iyang bahin nagkanayon na mag-upat na katuig ang Cebu City nagtinguha nga makabaton og susamang pasilidad apan wa kini suportahi sa kasamtangan nga mayor. Bantay Balita. 5 ka mga motor gidaros PUJ, usa ka rider na pasok hapit malatayi sa jeep. Gidaro sa usa ka jeep nga dunay rutang 08G ang 5 ka motorsiklo nga naghunong sa may intersection sa Colon Street, corner Hongkira, Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Makita sa CCTV sa Cebu City Transportation Office nga gawas sa mga nangatumba nga mga motor nadasok ngadto sa katapad nga sedan. Usa ka rider ang napasok sa ilawom sa jeep ug hapit gyud malatayi. May na lang kay mga concerned citizen nga nitabang aron mahawas kini gikan sa ilawom sa PUJ. Bantay Balita. Duha ka tawo nga hilig mag-shopping way kwarta-kwarta. Himas rihas. Duta ni mag-shopping nga watay kwarta oy. Ay lang panguha. Gitanggong na silda kining duha ka shoppers kinsa giingong hilig mag-shopping nga way kwartahay. Unang nadakpan mao ang 25 anyos nga laborer nga gila sa certain Jubert taga barangay Mambaling ning Dakbayan. Gidakop ang suspek human giingong gididma lang niini ang cashier ug wa bayari ang tulo ka branded nga mga t-shirt nga nagkantidad og 2,247. Ikaduhang napusasan mao ang 29 anyos nga babay nga nailhan sa pangan nga Angela. Way trabaho og taga barangay Kamputhaw. Nadakpan ang suspek human nga gikawat ang assorted earrings ug sando t-shirt nga mobalor og 1,000. Kasong theft, shoplifting ang gihikay na karon batok sa mga dinakpan. Bantay Balita. Tabo sa Kapitolyo nakatala og moabot 9.8 milyones nga kita. Moabot ngadto 9.8 milyones ang kita nga naangkon sa mga mag-uuma ug magpapatigayon atol sa gipahigayon nga tabo sa Kapitolyo. Gipahibaw kini sa Provincial Agriculture Office nga mao kini ang labing dako nga kita nga natala nila sukad pagsugod sa maong kalihukan niadtong tuig 2011. Ang maong kalihukan gilangkuban kini sa 68 ka mga booth nga nag-feature sa 52 ka mga lokal nga kagamhanan ug 16 ka pribadong patigayon nga nagtanyag sa ilahang mga lokal nga mga harvest, seafood, delicacies ug mga handicraft. Matud pa sa Cebu Provincial Agriculture Office, dako kini nga tabang sa mga mag-uuma ug makabaligya sa ang ilahang mga abot. Paingon na ngadto sa syudad diin gipahigayon ang kalihukan. Ilantaw ni Sarahina nga dako og natampo ang mas dako ug mas accessible nga venue niini ingon man ang daghang exhibitors karong tuiga. Ilabi na nga libre ug way bayad ang pagbutang sa mga booth niini. Kung itandi sa presyo sa laing tindahan, nagkasabot sab ang mga exhibitors nga paubsan baka kini ihaom sa insaktong presyo ang mga palitonon ug dili mo patong og dako aron makapalit ang tanang bisita ug turista.
Lakip sa mga lokalidad nga naguna sa labing dako nga halin, ang lungsod sa Liloan nga may 442,569 nga halin, gisudlan kini sa lungsod sa Tudela nga nakahalin og 3,327,141 nga kita. Ikatulo ang lungsod sa Argao nga adunay kita mokabat ngadto 281,000 ug ang Santa Fe nakakuha og 263,000 samtang ang lungsod sa Cordova nakakuha og 260,000. Butang kini nga gikalipay ni Governor Pamela Barrecuatro, hinungdan nga gilaumang makadawat og pahalipay ang muabot sa tag 40,000 ang tanang LGUs nga misalmot sa kalihukan. Makadawat sab og pasidungog og premyo ang labing nindot nga booth atol sa Pasundayag 2026 nakabahin sa selebrasyon sa ika 457 nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Bantay Balita. Alas 8:20 sa Kabuntagon, dawat report gikan sa tuang kauban sa gawas. Detalyes balita kay may labot atong napalgan nga ulo o kadtong missing nga babay. Konfirmar kini nga usara ang tag-iya ug ang suspect na tumbok. Detalye sa maong balita atong ipadangat pinaagi sa atoang kauban kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, atong hinumduman nga kadtong ulo nga napalgan niadtong pitsa 11 buwan sa Hulyo diha sa may barangay Kansohong sa Dakbayan sa Talisay og kadtong namising nga babae nga si Pilar Basilio nga namising niadtong Hulyo 11 ning kasamtangan nga tuig didto sa may barangay San Isidro, Usara. Kini ang ikumpirmar ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas o Police Lieutenant Colonel Homo Buno Sayon, ang hepe sa Talisay City Police Office gahapon sa buntag Agosto 11 niining tuiga. Matud ni Gulyas nga ang suspect natumbok human miguwa ang resulta sa DNA test nga gitrabaho sa Talisay City Police Office ug nagtudlo ngadto na kang Rainier Romel Albulario Rojas nga siya ang nipatay kang Basilio. Si Rojas ang nakaroon sa prisohan sa selda sa Talisay City Police Office human kini madakpi sa Talisay PNP. Si Rojas adakpan pinagi sa search warrant nga giluwatan sa korte. Una nang gi-applyan sa PNP Talisay og search warrant sa Talisay ang sakyanan og motor sa suspect ug sa katapusan ang gipuy ang balay niini. Atol sa pag-serve sa search and warrant, doon na pa'y mga kontrabando ang kapulisan nga drogas, armas ang mga nasakmit. Diyan natapan si Rojas sa gihimong pagpanubay sa kapulisan ngadto na usab sa Zamboanga Police Provincial Office. Nasuta nga si Rojas aduna pay giatubang nga laing kaso nga murder. Ang Talisay City Police Office atol sa pag-serve niini sa search warrant aduna pay mga katingaladan nga mga nadiskubrihan sa pagkatao sa suspect. Apan sa kasamtangan nangita pa ang kapulisan og lig-on nga mga ebidensya kabahin niini. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita dahil lalaki patay human gikatahong gidunggab. Makadaghan pagyod nga higayon dito sa lungsod sa Pinamungahan. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 38 anyos nga ulitaw. Human kini gingong gidunggab sa makadaghang higayon dito sa Purok, Damayan, Barangay Tutay, lungsod sa Pinamungahan. Matud sa iyaan sa biktima, ang iyang pag-umangko nagpalit lang og sigarilyos tindahan. Iyang kalit kining giduol sa suspek o giluba sa makadaghan nga higayon. Nabalhog na hinuon ang suspitsado sa Pinamungahan Police Station samtang gipadayon pa ang investigasyon sa maong panghitabo. Bantay Balita. Dredging operation sa Tipolo Creek gisugda na. Gisugda na ang dredging o clearing operation sa Tipolo Creek sa Mandawi City. Isip kabahin sa flood control, mitigation ug management effort sa lokal nga kagamhanan aron maminusan ang pagbaha sa mga lugar nga haduol sa creek. Nakigalayon ang local government units ngadto sa Department of Public Works and Highways aron magamit sa mga
makagamit sa mga kahimanan sa dredging operations. Pinaagi sa maong operasyon, makakuha og mga natigom nga mga lapok, yuta ug uban pang mga nagbabag sa natural nga agianan sa tubig. Magpadayon ang paglimpyo sa maong creek hangtod maabot ngadto sa Barangay Gizo. Bantay Balita. Napo ka mga sabungero na pusasan dito sa lungsod sa Oslob. Nakapaldo na unta sa ilahang pagpusta apan napusasan hinuon sa kapulisan. Ang napo ka mga sabungero atol sa operasyon sa usa ka tigbakay dito sa Purok Orchard, Barangay Lagundi, lungsod sa Oslob. Wa ka pangandam sa second round kay wa pa gani mahuman ang kulba. Naabta na sa mga pulis ang nanambong sa maong tigbakayan. Ang mga nadakpan naglangkob sa mga idaron na 26 anyos ug ang pinaka-idaran nga nadakpan mao ang 75 anyos na recover gikan sa unom ka manok nga recover kanila ang unom ka manok nga igtatari din usa niini patay na lakip ang pusta nga mokabat ngadto 3,300 pesos imbis manok ang magpaabot sa sunod nga round. Ang napulo ka mga sabungero na hinuon ang nahimong muatubang sa sunod nga round niini ngadto sa korte. Atubangon nila ang kasong paglapas sa Presidential Decree No. 1602 o illegal gambling may kalabutan sa tigbakay. Bantay Balita. Junta Provincial may aprobar na sa appointment ni retired Colonel Pastor isip pangu sa PDRRMO. Hingpit nang giaprobahan sa Junta Provincial ang appointment ni retired Colonel Dennis Pastor isip pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office atol sa regular session kagahapon. Ang confirmation sa appointment ni Pastor gihimo pinagi sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni Bukal Antonio Bacaltos Jr. sa unang distrito sa probinsya sa Sugbo. Si Pastor mipatimaw sa Junta Provincial ug mituki sa nagpadayong tinguha sa PDRRMO kalabot sa pagpaligon sa disaster preparedness ug response lukop probinsya sa Sugbo. Nagsilbing focal person si Pastor sa PDRRMO. Sud sa kapin usa ka tuig din siya mao'y naglantaw sa Disaster Risk Reduction and Management Initiative ug ang pakigkoordinasyon sa mga local government unit panahon sa emergency o katalagman. Atol sa sesyon, ang Junta Provincial mirekomendar nga mas dugang pang pagpalig-on sa koordinasyon sa PDRRMO ug sa nagkadaiyang local government unit sa Sugbo ilabi na panahon sa katalagman aron masigurong organisado, responsive ug efficient ang disaster response. Bantay Balita. Alas 8:20 City sa Kabuntagon, dawat ag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Kagamhanan sa probinsya Sugbo nibalik sa ilang pagapod-apod og bugas ug mga hinabang sa gasolina. Detalye sa maong balita tong Siren pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Dagang salamat ka Kabantay Ramer ug maayong buntag. Sa pagpanguna ni Governor Pam Bariccuatro, ang kagamanan sa probinsya sa Sugbo nibalik sa ilang pagapud-apod sa bugas ug hinabang sa gasolina. Kagahapong adlaw Martes, Agosto 11, nga nagabinipisyo sa 2,848 ka mga habal-habal drivers sa lungsod sa Liloan ug Compostela. Ang mga driver maoy unang batch sa mga beneficiaryo sa duha ka mga lungsod din gikatakdang mobalik ang Kapitolyo karong Agosto 18 alang sa laing hugna sa pagpanghatag. Ang unang batch naglangkob sa 1,348 ka mga drivers sa lungsod sa Liloan ug laing 1,005 sa Compostela. Matag usa nakadawat og tag 3,000 nga fuel assistance ug napu ka kilo nga bugas. Si Governor Pam Bariccuatro nagkanayon nga ang kagamhanan sa probinsya magpadayon sa pagtutok sa paghatod sa mga serbisyo ngadto sa mga Subuanon. Ang mga residente sa Barangay San Vicente sa lungsod sa Liloan diin gipahigayon
ang pagpanghatag. Adunay laing maayong rason sa pagsaulog human misaad ang gobernador nga muhatag og industrial ceiling fan ug ayuhon ang roof insulation. Si Barangay San Vicente Kapitan Victor Comendador nagpasalamat usab sa gobernador og naglaom nga ang mga hinabang makaabot sa daghang mga komunidad. Alang kang rinanti kagang sa Barangay Caliro, lungsod sa Liloan, ang ayuda makatabang sa mga driver nga makasagubang sa nagkataas nga gasto. Si Wilma Saraga sa Barangay Dapdap, Compostela, nihangop sa pagbalik sa hinabang alang sa mga habal-habal drivers. Si Compostela Vice Mayor Froilan Quinio nagpasalamat kang Governor Pam Baricuatro sa pag-apil sa mga drivers sa lungsod sa pagpanghatag. Ipadayon sa kagamhanang probinsyal ang pagpanghatag sa ubang mga dapit sa Subo. Anaw sa batol sa pagpanghatag, mao sila si 5th District Board Member Mike Villamor, mga department head sa Kapitulyo ug mga opisyal sa lokal nga kagamhanan. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Atong oras alas 8:30 na sa Kabuntagon. Labyog tas laing probinsya mga higala. Kadtong duha ka missing dito sa Baguio City human sa landslide nakita na. Morning diha sa Sambuan Public Market taghanang naminaw day nato eh. Lucita Store, Ros Condero, Sambuan, Rondero, Alan Balbuena, Alex Katubig, good morning. Nakita na ang duha ka mga patayng lawas sa mga biktima sa napo ka mga na-missing human sa nahitabong landslide dito sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Subay niini nisaka na sa napo ang gidaghanon sa mga nakalas samtang tulusab ang naluwas. Sa kinatibukan ana sa 13 ang natalang ihap sa mga biktima sa maong panghitabo matud pa sa mga otoridad. Sa pagkakaroon nagpadayon ang panawagan man tabang alang sa pamilya sa naapektuhan, partikular na ang ilang mga nag-unang paginahanglan. Bantay Balita. Ikas Baguio, Labyog tas Negros Oriental. Kay tulo ka mga lalaki nagkupot og illegal nga drugas na sikop atol sa buy-bust operation dito sa lungsod sa Pamplona. Detalye sa mga report atong dawaton pinaagi ni Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat na kabantayan sa ito nga balita kay butaga na sikot sa buy-bust operation ang tulo ka mga lalaki nga gituan na lambigit sa paglapa sa Section 5 Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2008 sa Sitio Tuang, Barangay Poblasyon Pamplona, Negros Oriental. Ang tulo ka mga suspek pulos residente sa Barangay Poblasyon Pamplona og nagpangidaron kini og 31, 34 og 39 anyos. Sumalabas sa kapulisan, gipagayon sa mga personel sa MDEO sa Pamplona Municipal Police Station ang operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga suspek. Nasakbit gikan sa mga dinakpan ang upat ka mga gagmay nga sasi nga adunay gituang Cebu, usa ka 500 ka pesos as buy-bust money ug usa ka itom nga Rose Bolt 125 nga motorsiklo. Gibadabada nga mukabat sa 0.90 gramos ang kitibuk ang gibugaton sa gituang Cebu nga adunay gibadabada nga mohalin kini og 6,120 ka pesos. Ang tanang nasakmit nga ebidensya gidala sa Negros Oriental Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon. Gimo usab sa inventaryo sa mga nasakmit nga butang sa lugar sa pagkadakop nini at tubangan sa usa ka barangay councilor o representative sa media. Ang tulo ka mga dinakpan gidala sa Pamplona Municipal Police Station alang sa hustong deposisyon. Mo rin ato nakalap nga balita kay butaga kabantayan sa dili pa ato pasamatan ang lactopapi. Ang lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Alang na lang sa Bantay Radio na diri sa probinsya sa Negros Oriental. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 8:33 na sa Kabuntagon.
katong naglangkob sa itong mga balitang lokal karong adlaw. Balik ta alang sa dugang mga balita sa kauluhan. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Bimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, National News. O karon sa itong mga balita sa kauluhan, gisusi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang high vacuum self-priming drainage trailer pump dito sa Alido Bridge sa Puti, Las Piñas isip kabahin sa pagtubag sa gobyerno pagbaha tungod sa hanging habagat. Personal nga nakighimamat si PBBM sa mga pamilyang naapektuhan sa daotang panahon o gipaniguro ang padayong suporta sa gobyerno. Giapod-apod usab ang food packs, ingon man sleeping kits ngadto sa mga evacuee isip pagtabang samtang nagpabilin sila sa mga evacuation centers. Bantay Balita. Gikumpirmar sa Department of Justice kung DOJ nga napasaka na ang kasong grave threat batok kang Vice President Sara Duterte. May kalabutan kini sa giingong pagpanghulga sa Vice Presidente batok nila ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Matod ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nagipasaka ang maong kaso dito sa Quezon City Regional Trial Court.
Bantay Balita. Nisumiti na sa Senado ang 7.2 trilyones ka pesos nga 2027 National Expenditure Program kun NEP. Gipanguluhan kini nila ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Sarte Salceda ug uban pang DBM officials. Gidawat na sab nila ni Finance Committee Chair JV Ejercito, Senate President Win Gatchalian ug Senate Majority Leader Mig Subiri ang mga libro sa national budget alang sa sunod tuig. Bantay Balita. Nipadayag sa iyahang suhestyon si Senador Judge Mig Subiri kay balhin na sa alas 3 sa hapon ang impeachment trial samtang himuon sab ang legislative session sa Senado alas 10 sa buntag. Matod ni Subiri tumong niini na malikayan nga malangay ang impeachment trial tungod sa legislative calendar ilabi na sa importanteng hisgutanan sa hearing. Dugang ni Subiri nga samtang nagpresentar og ebidensya og nagpahigayon og cross-examination sa abogado sa respondent, importante nga dili maputol ang pagtuki aron masundan og madungog sa publiko ang mga argumento ug tubag sa matag habig. Bantay Balita. Posibleng makonsiderar nga ang usa sa mga miyembro sa pamilyang Tulfo isip running mate ni Naga City Mayor ug kanhi Vice President Leni Robredo kung mudagan siya pagka-presidente sa 2028. Suma ni kanhi Presidential Political Advisor Gabi Claudio, mahimong mangita ang kampo ni Robredo og kauban sa tiket gikan sa Visayas o Mindanao aron mas mapalapad ang ilang suporta sa nagkadaiyang rehiyon. Hisgutan ni Claudio nga ang mga Tulfo isip posibleng kapilian apan wa niya gityan-aw ang giingon kung kinsa sa miyembro sa pamilya ang mahimong katandem ni Robredo. Si Robredo nagpapili isip mayor sa Naga City uban sa iyahang kapilihan sa 2024 presidential election ug pagbalik sa local politics. Baguhay lang nakikita si Robredo sa Naga City ug si Senador Erwin Tulfo sa Public Works Secretary Vince Dizon. Ilang mga meeting gipadayag nga may kalabutan sa mga proyektos gobyerno ug infrastruktura. Tungod niini, misaka ang espekulasyon bahin sa posibleng mga political alliance ug line-up alang sa 2028 election. Bantay Balita. Pagpasaka og kaso sa mga nalambigit sa anomalyas flood control projects, madugay tungod kay kinahanglan paglig-on nga mga ebidensya. Gipasabot ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya na kinahanglan ang lig-on nga ebidensya aron mapasakaan og kaso kadtong mga nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Ang maong pamahayag subay kini sa pangutana kung nganong hangtod karon wa gihapoy mga kongresista dinhi sa Sugbo ang napasakaan og kaso tungod sa isyu sa flood control projects. Ibutyag ni Rimulya nga adunay pasakaan og kaso ang Office of the Ombudsman Visayas apan kinahanglan nila og dugang pang mga ebidensya aron sa pagmamatuod sa ilang kalambigitan. Dugang pa sa Ombudsman, nagikinahanglan nga adunay manubag niini aron nga mahimo kining leksyon sa kadtong anaa sa katungdanan nga nagbinuang. Tinguha niya nga sa barangay level pa lang, kinahanglan nga wa nay korupsyon nga mahitabo. Bantay Balita. Naa nagsugod tanang korupsyon sa barangay. Pag-update sa disbursement account sa mga benepisyaryo sa Group 3 sa Uplift Assistance. Tapos na kagahapong adlaw. Sa 1.5 milyones ka mga benepisyaryo sa Uplift Assistance nga mga miyembro sa Social Security System kon SSS, moabot na sa 978,000 ang nakadawat og tag 2,000 ka pesos. Matod ni Sherwin Dan Solidaga,
ang Communications Analyst Visayas Central Division sa SSS. Atol sa disbursement, adunay kapin 132,000 ka mga benepisyaryo ang dili maproseso ang ilang ayuda tungod sa kakulian sa ilang account. Gipahibalo sa SSS ngadto sa mga benepisyaryo sa uplift assistance hangtod kaghapong adlaw lamang ang pag-update sa ilang mga disbursement account aron makadawat og tag 2,000 matag buwan sud sa 6 ka buwan. Giawhag niya nga ang mga benepisyaryo nga wa pa makadawat sa pag-check sa ilang account. Ubos sa Group 3 ang mga benepisyaryo kinahanglan mga miyembro sa SSS na adunay income nga 20,000 pa ubos. Samtang nalakip ang mga benepisyaryo kadtong nakarehistro sa ilang disbursement account niadtong Abril 30 ning tuiga. Bantay Balita. Mga Pinoy nagpasagad, maong nagpasad ang basura. Mao kini ang pamahayag ni PCO Yusek Claire Castro bahin sa dagkong tapok sa basura nga naglutaw og natambad human sa pag-igo sa habagat sa milabayng mga adlaw. Ang resulta sa pagbaha sa pipila ka mga lugar sa Luzon. Matod ni Castro, dili mahimo ang mga nga ang gobyerno ra kanunay ang mulihok aron sulbaron ang problema kun ang ubang mga Pilipino pabaya usab sa ilang responsibilidad ilabi na sa hustong paglabay sa basura. Gidasig niini ang publiko nga mahimong responsable sa pagduma o paglabay sa basura ilabi na panahon sa mga kalamidad aron makatabang sa mga paningkamot sa gobyerno. Sa katapusang balita sa kauluhan, nagtinguha ang Department of Public Works and Highways og 107.4 bilyones ka pesos na pundo para sa mga flood control projects ubos sa ilang proposed budget alang sa 2027. Matod ni Acting Budget Secretary Kim De Leon niadtong Martes, Agosto 11, apil sa gisumiti nga budget proposal sa DPWH ang maong kantidad alang sa mga proyekto batok sa pagbaha. Bantay Balita. Alas 8:46 sa Kabuntagon. At tutas mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Nalugi og kinatibuk ang 238 milyones dolyares ang media company ni US President Donald Trump para sa ikaduhang kwarter sa 2026. Sa samang higayon, ang Trump Media and Technology Group nakita lang og 1.7 milyones. Sa pinakawahing taho niini ngadto sa US Security and Exchange Commission niadtong Lunes, ipasangil sa TMTG ang kadaghanan sa maong kakuwangan ngadto sa 190.4 milyones dolyares nga unrealized losses sa mga digital asset kini, mga digital asset nga gigamit isip garantiya og mga equity security. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. Health News. Balita alang sa kahimtang sa panglawas. Pilipinas makadawat og 36.95 bilyones ka pesos nga financial assistance nga tabang gikan sa US para sa healthcare. Nakasiguro ang Pilipinas og financial nga tabang nga mokabat ngadto sa 600 milyones dolyares o kapin 36.95 bilyones ka pesos gikan sa Estados Unidos aron lang mapalig-on ang healthcare system sa nasod. Suma sa Department of Finance, ang pundo gamiton aron mapauswag ang pagmonitor sa iyong pag-ila sa mga sakit, pag-atubang sa mga outbreak, paghatag og healthcare services. Tabangan usab niini ang Pilipinas sa pagpalig-on sa kapasidad alang sa pag-atubang sa mga hulga nga makatakod sa mga makatakod nga mga sakit lakip sa mga prioridad. Mao ang
programa sa HIV, tuberculosis, neglected tropical disease o pagatiman sa mga inahan, bag-ong natawo ug mga bata. Ang Department of Health ang gikatakdang mupatuman sa mga programa nga punduhan pinaagi sa maong pinansyal nga tabang. Bantay Balita. Arita sa balita sa paugnat sa may labot sa paugnat sa kusog. Kanhi Coach Tab Badwin ug mga admin sa Ateneo ipamulta og 4.9 milyones ka pesos. Gipahamtangan sa Department of Labor and Employment kondoli og milyon-milyon nga peso nga multa si kanhi head coach Thomas Anthony Tab Baldwin ug ang mismong Ateneo University tungod sa mga kalapasan sa probisyon sa Alien Employment Permit kon AEP. Sa desisyon sa DOLE, gipamulta si Baldwin og 4.9 milyones ka pesos alang sa kawadon og AEP samtang kini nagtrabaho sud sa nasod sa Pilipinas. Gipamulta sab sa DOLE ang Ateneo de Manila University 4.9 milyones tungod sa pagkuha og pagtugot kang Baldwin na magtrabaho nga way legal nga dokumento o permit gikan sa gobyerno. Gitugyan sab sa DOLE sa ubang mga ahensya ang bisan unsang pagpasaka og laing kaso ngadto kang Baldwin ingon man ang posibilidad nga deportation process niini sa Bureau of Immigration. Bantay Balita. Alas 8:50 sa kabuntagon. O karon alang sa tuang mga balitang artista, atong paminahon ang mga showbiz update gikan sa tuang kauban kabantay Grace Baquero. David nahiupos sa gisulti ni Barbie. Niangkon si David Licauco nga naapektuhan siya sa gisulti sa iyang kanhi ka love team nga si Barbie Forteza sa preskon sa pelikula niini na Saving Cherry ni atong Agosto 3. Si Barbie nagkanayon sa mong preskon nga si Khalil Ramos ang ideal leading man. Nihimong kontrobersyal ang pahayag ni Barbie bisan tuod wala siya mohatag og pangalan sang litaw-taod sa sila ng partner ni David sa GMA. Apan matod ni David na bukas paghihapon siya nga makatrabaho pag-usab si Barbie. Ang ilang love team nga Barda misikat tihang nagpare sila sa hit GMA7 primetime series nga Maria Clara at Ibarra niadtong 2022. Kung buhi pa ba gihapon ng ilang love team, ang tubag sa aktor nga dili siya sigurado. Apan, wala sila direktang tubag kung nagkasungi pa sila kaniadto sa aktres. Sa laing bahin, Bianca Gonzalez may birada sa mga buaya. Karon nga ting-uwan ug ting-baha na sa tungod sa habagat, may birada ang TV host na si Bianca Gonzalez sa mga buaya sa gobyerno. Sa iyang Facebook, subli nga nawagan si Bianca nga dili na iboto ang mga kurakot sa flood control projects. Matud pa sa TV host nga wala pa ang social media, dugay na siya nga nangampanya alang sa tinuod o maayo nga pangagamhanan. From one Bianca to another, Bianca De Vera mitubag na sa spoiled brat issue. Gitubag na sa kapamilya actress nga si Bianca De Vera ang dugay na nga pasangil sa iyang bashers nga usa siya ka spoiled brat. Dugay na sa giingnan sa iyang mga kritiko nga matud pa nagdako siya nga nagsalig lamang sa iyang pamilya. Matud ni Bianca, sayop alang kaniya ang maong pananaw tungod kay isip usa ka anak nga ningkamot siya nga mahimong independente sa pinansyal nga aspeto. Gitataw sa aktres nga siya mismo ang nagbayad sa iyang mga panginahanglanon. Ug mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Maayong buntag.
Back to you, Ramsa. Daghang salamat kabantay Grace Bakero sa imuhang mga showbiz news. Bantay Balita. Alas 8:54 sa kabuntagon sa di pa ng sa balita sa kahimtang sa panahon ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibilities. Dakong tsansa nga mahimong tropical depression sud sa 24 oras. Padayon nga gimonitor sa pag-asa ang low pressure area kon LPA nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kun PAR. Base sa monitoring sa pag-asa, ang maong LPA adunay high chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Ang pagbanabana sa kahimtang sa panahon mo'y hingpit nga nagtapos sa ato ang programa. Bantay Balita ngayon. Good morning, Brando Santisas. Shout out Ann Cortis. Ikan sa Sitio Lupa, Barangay Kamputhaw. Romila Sumatra, good morning ma'am. Angela Balansag Mascardo, good morning all the way from Sambuan, Cebu. Mga mangumbrahay ug mga mamaligyaay diha sa Merkado Sambuan, good morning kaninyong tanan. Ayaw kalimot sa pag-inom og Lacto Puffy aron healthy permi. Labi na niining nag-usab-usab og kalit ang panahon, kalit uwan, kalit og init. Kinahanglan protektado ta kanunay gikan sa mga kalit-kalit nga mga sakit. Don't panic because it's organic. Drink Lacto Puffy every day. Ang ato mga balita hinikay gikan sa atong lawak balitaanan sa Bantay Radio Newsroom. Pinaagi ni Kabantay Fred Letehio. Atong mga partner stations nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon, 95.3 One Heart Radio DYAJ, 102.9 South Radio. Sakan sa kanitibuk ang Persas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, nabaga ni Attorney Miko Sabaliero, atong technical partner des ato ang Masters Control, Kinon Sinisa. Mga reporters nga ipadangat sa ilang mga report karong buntaga, Kabantay Ray Pasaporte, Ray Alquizar, Alan Rosit, Grace Bakero. At ang imusunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Kinilang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat kaninyong tanan ug maayong buntag. Ito ang Bantay Radio.
nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.